sa characteristic of church planting movement. So, ang kagandahan nito pag nasa movement tayo ng church planting, ito yung mga makikita natin. Kaya, napakaganda na mag-move tayo sa church planting. Siya nga pala, yung ating pinag-aaralan muna is part of the introduction. Wala pa tayo talaga dun sa lesson 1. So, nagkamali ako na sabi ko nandito na tayo sa lesson 1. Pero hindi, part of the, the introduction. So, kung matapos natin to, di makakapunta tayo sa lesson 1 ng church planting, which is very important. So, the characteristics of church planting movement, makikita mo una dyan, prayer is the foundation and fervent. Sa church planting, hindi pwedeng walang prayer at hindi pwedeng yung bara-barang prayer lang. Diyan mo makikita yung fervent prayer, the intense intercession. Diyan mo makikita kung napanood nyo na yung video tungkol sa church planting sa China, yung grabe kung sila dumulog sa Panginoon when it comes to the salvation of the community at souls sa community. Matindi yung kanilang pagdulog sa Panginoon. Yun ang klaseng prayer na kakailanganin natin when it comes to church planting. Kasi alam nyo, church planting yan, ang Satanas ay matagal nang naghahari sa isang lugar. Hindi na lumasadang papasok ka para i-establish ang gawain ng Panginoon. So, sa palagay nyo, papayag yung mga demonyo naghahari sa lugar na yan? Hindi. Kasi mananagot sila sa kanilang Panginoon. Mananagot sila kay Satanas. So, hindi nila ganun kadali hayaan na ang lugar na dati nilang sinasakupan ay bigla na lamang ma-occupy yan ng Kingdom of God. Hindi, kaya nga habang wala pa yung Kingdom of God doon, ginagawa na nila ang lahat ng makakaya nila na magiging pahirapan para sa mga ministers at para sa mga believers na makapasok sa lugar na yon, tulad sa Middle East, di ba? Nakita mo kung gaano ka-unfair yung mga Muslim people. Hindi ka basta-basta makapasok doon para establish ang Christianity kasi meron silang batas na bawal yan. Samantalang mayroon silang freedom na pasukin lahat ng mga Christian community para establish ang kanilang pananampalataya. Kaya nalala ko tuloy doon sa isang subject namin about social and economic change. Yung tinalakay namin yung Muslim community sa Cagayan na naapektuhan din ang baha. Kalain mo, may community ng Muslim na sa Cagayan. Sa amin dito daming Muslim dito, dami ng Muslim meron ng Muslim community sa Dagupan na naging problema doon dahil marami sa pinanggagalingan ng droga ay doon sa community ng mga Muslim. At may mga unsolved na crime sa may beach area mismo na ang kanilang malaking suspect ay malakas na suspects ay mga Muslim. So, ganun katindi ang strongholds na ginagawa ng Satanas sa mga areas na wala pa yung Kingdom of God para maging pahirapan sa mga disciples na pumasok doon para establish ang gawain ng Lord. At ang ating panlaban lang sa mga ganong klaseng areas ay foundation doon is prayer. And it should be fervent. So yan ay makikita mo yan sa mga church planter, sa mga church planting activity. Pangalawa, the gospel is sowed abundantly. Matindi ang kanilang pambubomba na ang gospel talaga ay ma-penetrate yung puso ng mga tao, yung sa isang lugar kailangan the word will prevail mightily, tulad ng sinabi ng Book of Acts, and the word grew, so mightily grew the word of God and prevailed. Yan, makikita mo yan sa church planting movement. Kaya sinabi na doon sa Acts na so mightily grew the word of God and prevailed kasi
yan pa yung time ng pagpa-plant ng mga churches sa time na yon, ng early church. So mightily grew the word of God and prevailed. At makikita mo sa mga church planting movement team, naiintindihan nila talaga yung gospel. Naiintindihan talaga nila yung good news. Hindi sila sumapi sa isang religion lamang na mapifeel nila na comfortable sila doon, mapifeel nila na mamimit yung needs nila doon. Hindi ganoon, kundi talagang naiintindihan nila. Meron silang malinaw na pagkakaintindi sa gospel. Yan. So makikita mo yan sa church planting movement. And then next is, church planting is intentional. Makikita mo, lagi sila nagpaplano na hindi ito dapat nagkataon lang na mag-plant ng church, kundi talagang intentionally nagpa-plant ng church. And then, local believers serve as leaders. Okay, continuous yung kanilang pagpuproduce ng leaders. Laging tumitingin ng mga potential leaders, at kahit hindi potential leaders, ginagawa ng paraan para at least siya lumago and then eventually maging leader sa para makatulong sa church planting. Then makikita mo na ang cell group or house churches, yun ang models sa kanilang ginagawa. Yan ay one of their priorities, to start home Bible studies, cell group ministries, small group, mga ganang gawain. Then nakita mo na it's a church planting movement. Yung church na build, it will build also a church. So parang ganito, churches planting churches. Hindi pwedeng nag-plant ng church at yung church na plant ay hindi siya magpa-plant. Hindi pwedeng gano'n. Every church na nagpa-plant, magpa-plant din ng church. Kaya sa Africa ngayon, ganyan ang kanilang pamamaraan para dumami yung kanilang membership. And then nag-schedule sila ng worship celebration na kung saan lahat ng mga na-plant na churches ay magsasama-sama sa kanilang auditorium. Kaya yung isang church sa Africa, ang kanilang pastor, si Oyedepo, si Bishop Oyedepo ay one of the disciples of Kenneth Copeland. At ang kanyang church sa Africa ay ang kayang i-accommodate na worshipers, attenders sa isang gathering ay 50,000 capacity. 50,000 seats auditorium. 50,000 seats church. Yan ay, at ang kanilang model ay house churches, cell group. Yan, so makikita mo yun sa mga church planting movement team. Scripture is authority. Makikita mo yun sa kanila, ang kanilang ini-emphasize lang is the Word of God. This is the Word of God. Ito ang sinasabi ng Word of God. Dito natin ibabasa ang ating gagawin based on the Word of God. So, ang scriptures ay authority sa kanilang mga ginagawa. Reproduction of churches is rapid. Mabilis. Hindi lang paisa-isa, kundi mabilis ang pag-multiply ng mga churches. Divine signs and wonders are evident. Sa church planting, dyan madalas nagkakaroon ng signs and wonders and miracles kasi kailangan yan bilang tulong ng Holy Spirit, empowerment ng Holy Spirit sa mga church planter para mas mabilis ang paglapit ng mga tao sa Panginoon. So, naman kung wala ang church planting, din mawawala yung mga ganito. Madalang, seasonal ang mangyayari. Pero pag continuous ang church planting, then continuous ang miracles, kagaya ng nangyari sa Book of Acts. Kung sila maghiwa-hiwalay, kung saan napunta ang bawat isa, may church na mapaplant. Kaya ang signs, wonders, and miracles ay patuloy na nagpo-flow. So namamatay ang signs, wonders, and miracles kapag hindi involved sa church planting ang isang church.
Doon na magiging stagnant ang isang church kapag hindi na siya nag-church plant. Persecution, suffering are not absent. Siyempre, pagdating sa church planting, persecution is there, sufferings are there. New believers will be misunderstood and possibly persecuted, but do not fear. Walang takot ang mga church planter. Walang takot yung mga involved sa church planting. Worship in the heart is the language. Matindi ang worship pagdating sa church planting. Pagkabaguhan pa lang kasi yung church, grabe yung apoy nila mag-worship. And then pagka na ano na siya, na ang tawag dito, na i-inform na siya ng kung ano-ano mga bagay, then unti-unti siyang maging formal worshiper. So ganyan ang mga nangyayari sa church planting. Grabe yung worship. Church leaders are trained on the job. Church leaders are trained on the job. Kasama sila mismo sa pag-preach, sa pag-share, at sa kung ano na pa mga gawain. So, naobserbahan nila mismo on the job yung kanilang training. Pastors, leaders are bivocational. We are called Christian Marines. So, yung mga sa church planting, marami kang makikita ng mga full-time dati sa trabaho, and then bigla silang magpo-full-time sa church. And then marami kang makikita na kung ang church na pinaplant nila nasa mahirap na lugar, then meron silang mga ibang pinagkakakitaan, and then meron silang pinapastoran. So ganun makikita, marami kang makikita mga iba't ibang klase ng pastors, at nakaka-encourage kung paano, pag nakita mo kung paano ka ano ang Lord, yung variety, yung uniqueness ng Lord sa bawat isa na tinawag niya, ay nakaka-bless. Pero kung nandun ka lang sa isang local church, then yung pastor mo lang nakikita mo, at darating ang time na akala mo ang pastor ganun siya. Akala mo lahat ng pastor ganun siya. Kaya pagka nakarinig ka ng isang pastor at hindi mo nakita sa kanya yung lagi mong nakikita sa pastor mo, then kinukompare mo siya. Kasi stuck ka sa isang local church kasi hindi ka involved sa church planting. So akala mo ang lahat ng pastor ganun sa pastor mo. So hindi mo nakikita yung uniqueness ng mga tinawag ng Lord. And so, the church planting, makikita mo, leaders may not be professional pastors but ordinary people. More local Christian workers than outsiders. Mamamangha ka sa mga church planting movement kasi kahit hindi professional yung mga nangunguna, ay nagagawa nila yung mga hindi nagagawa ng professionals. That's because of the empowerment of God na kakailanganin sa church planting. Then, sila ay nag-move sa 222 principle na kailangan sa isang church. The 222 principle. Yung 222 principle is 2 Timothy chapter 2, verse 2. Na sabi ni Paul kay Timothy, yung aking itinuro sa'yo, ituro mo din sa iba. That's the 222 principle. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Yung mga tinuro ko sa iyo, ituro mo din sa iba. Yan ay dapat hindi humihinto yung pagtupad sa 222. Yung itinuro sa iyo, ituro mo din sa iba. At balang araw yung itinuro mo sa kanya, ituturo din sa iba. That's the 222 principle. At yan ay buhay na buhay sa church planting. Reviving the passion for soul winning. So laging nare-revive ang passion nila to win souls. And then they follow the principle of Acts 16:31. So basahin niyo lang yun, Acts 16:31. Okay, so church planting, napakalaga. Yung tinatawag na prayer walking guide or prayer walking. So bibigyan ko kayo ng guide sa prayer walk. Nung ako ay nag-start ng gawain dito sa Santa Barbara, ang aking ginagawa muna noon ay maraming areas pa ng barangay dito. Maraming barangay dito sa Santa Barbara na wala pang transportation. Kailangan mong lakarin bago ka makapunta sa mga barangay na ito dati. At karamihan sa mga kalsada na ito ay
rough road ang mga ito. Kakaunti pa yung mga nasimento, yung mga main lang ang nasimento. So, dahil sa walang transportation doon, so ang ginagawa ko, naglalakad ako. So, naglalakad ako sa mga lugar na ito na wala akong kakilala. Yung mga dati ko lang kaklase, na hindi ko naman sila ka-vibe, sila minsan nakikita ko. So, habang naglalakad-lakad ako, noon, hindi pa naman gaano talamak yung mga kriminal. No? So, hindi ka mapagkakamalan na magnanakaw, na hold-upper, or ng kung ano-ano. May kalayaan ka na pumunta sa isang lugar kahit hindi mo kilala at walang mangyayari sa'yo. So, yun pa yung panahon noon. So, naglalakad ako sa maraming lugar and then nagpipray ako. Pero hindi ko pinaparinig sa kanila. Nagpipray ako sometimes on the inside kasi may mga tao. Pero pag ako'y natapat sa lugar na walang tao at walang mga bahay-bahay, then kiniklaim ko sa lugar na yon, mabibuild ang kingdom of God. So, ang tawag doon is prayer walk. Okay? So, with that in mind, babasahin ko ito sa inyo. Prayer walking is not complicated. Below is a simple model for prayer walking. So, bibigyan ko mamaya sa inyo yung simple model or simple guidelines. It focuses on 5 different requests to pray for while we walk through a community. It also suggests 5 different types of places to go to pray for in the community. Okay. Prayer walking is praying while walking through a village, town, or city. It involves praying as our senses experience the environment around us. As we walk, we ask God to reveal the needs of the particular community in which we are walking through. Kaya nga, nung ako ay naglalakad-lakad sa iba't ibang barangay dito, I was discerning the specific needs of the people dito sa Santa Barbara. At nakita ko na faith is effective. Subject of faith is effective in this town dahil maraming mga nagkakasakit, maraming mga mahihirap ang buhay. So, alam ko kung anong klaseng message ang aking ipipreach dito sa Santa Barbara na makukuha ang attention ng mga tao at magpo-focus sila sa ginawa ni Jesus Christ. By the stripes of Jesus we are healed, that Jesus became poor that you might become rich. Kaya nga, pag napapadaan ako sa isang barangay dati na pinupuntahan ko, na dati ang kanilang mga bahay doon ay mga barong-barong lang, bahay kubo lang, and then ngayon makita mo halos lahat ng bahay ay konkreto na. And then, although hindi sila gaanong naging committed as believers ni Jesus Christ, pero dahil sa naniwala sila sa principles of God's word concerning healing and prosperity by faith, then at least makikita mo may result. Ngayon dahil sa hindi sila nagpatuloy, di maraming struggles silang pinagdaanan at pinagdadaanan hanggang ngayon, pero at least nakita mo yung effect na sa lugar na yon nagkaroon ng prosperity. Kasi sa aking pag-prayer walk dati, nakita ko ang specific needs. Ngayon, pag mag-ikot ka dito sa lugar namin, halimbawa may mag-church plant dito. So, tinawag kayo ng Lord na mag-church plant sa Santa Barbara. Then, ako, dahil kabisado ko yung lugar na ito, kung ang itatarget mo dito ngayon ay mga youth na distracted ng buhay because of the social media, and one of the major problems of the youth sa lugar na ito is they don't know how to handle their love life. So maraming broken-hearted dito. Ang mga iba dinadaan sa bisyo, ang iba dinadaan sa paggala-gala, but the truth is they're hurting on the inside. So yan ang maraming kabataan dito sa lugar namin. Kaya affected ang kanilang pag-aaral, affected ang kanilang relationship sa kanilang family because they are hurting on the inside. Okay? So, pag nag-prayer walk ka sa isang lugar na kung saan tinawag ka ng Lord, then God will reveal to you the specific needs of that community, and then doon kanya gagamitin so that you can plant the church that will glorify Jesus.
Okay? So, sa ating pagpi-prayer walk, so gamitin nating guide, gamitin nating symbol, yung ating dalawang kamay. Yung right hand, 5 fingers, so 5 points, yung request or the needs or the sabihin natin the 5 areas that we need to pray for that specific community na kung saan ikaw ay naglalakad. Then, tutuloy ko muna, no? So, naglalakad ako dati doon. So, kaya prayer walk. Pero dumating ang time na sabi ko, gusto ko mas mabilis. And then, nag-claim ako by faith ng bike. Kaya nagkaroon ako ng bike sa time na yan para magamit ko sa pag-ikot-ikot sa mga lugar na kung saan ay dinidiscern ko kung doon ako dadalhin ng Lord. So, gumamit ako ng bike. So, ngayon, siguro, pwede. So, ngayon, during pandemic, dahil maraming nagbabike ngayon. Pero pagka wala na itong pandemic, then maraming babalik sa motor or 4 wheels kung ano yung nakasanayan mong gawin. Basta, ang importante dito, pag ikaw ay mag-church plant, huwag kang pumunta doon para mag-plant ng church ka agad. No, you need to lay out. Do the first work. You need to lay out the foundation. And first, you need to pray for that community. Not just in your room, but go outside. Go to the community. And then doon kami mag-pray while you are surveying the place spiritually. It is a must. Para sa akin, it's a must. Yung mga hindi ko nagagawa ng ganito ay hindi nagtatagal yung gawain. Kaya nga gusto kong mapuntahan na yung mga lugar na kung saan ay meron na tayong mga na-impluwensyahan. Kasi sa akin talaga mas effective yung gawain doon kung mayroong foundation ng prayer sa community na yon. Okay, so number 1, na kailangan mong ipag-pray while you are surveying the place, while you are walking or biking or whatever. Number 1 is open heavens. Open heavens. Anong ibig sabihin nito? Siyempre, that God pour blessings to the community. So, ikaw ay naglalakad sa community na yon, praying that God will pour out His blessing in that community. So, ginawa ko yan sa mga barangay na napuntahan ko. Kaya kung yung mga barangay na pinuntahan ko dati, babalikan ko ngayon, ang mga iba, hindi ko na matandaan. Dahil naging progresibo. Pag pupunta kayo sa bayan namin ngayon, then makikita mo ay unti-unti nang naging progressive yung aming bayan. Compared to the other towns, syempre. Yeah, so, kailangan mong gawin yan kung saang lugar ka dadalhin ng Lord. You need to pray for that community na God will pour out His blessing in that community, that there will be release from poverty, from political tyranny, kasi may mga lugar na grabe yung control ng mga politicians, ng mga influential people, that there will be release from bondage, that there will be release from vices. Ngayon, kailangan maipag-pray ito generally sa isang community. And God will honor that kind of prayers. No? Pero syempre, pag ng individual, pray the personal prayer para sa kanila na magkaroon sila ng total freedom sa kanilang mga bisyo. Then, they need to be discipled. Pero generally, God will honor that prayer. God will lead you to people that needs to be delivered. So, you need to pray for that community that there will be a release from poverty, release from political tyranny, release from bondage, release from vices, etc., etc. Kung ano man ang i-reveal ng Lord sa iyo na kailangan ng mga tao doon. Freedom from anything na i-reveal ng Lord sa iyo.
Pray that there will be release from worship of false God. So ako dinidiscuss ko kaagad, anong klaseng religion ang nakaposisyon sa lugar na ito. Then, hindi mo marirealize na may ginagawa ang Satanas sa lugar na yon. Kapag nakita mo may mga iba't ibang religion na nandun sa lugar na yon, may ginagawa na si Satanas. At hindi mo pwedeng basta i-bypass lang yon na sasabihin mo, di ba, mag-establish din ako ng work of God. No, you need to confront and challenge the spirits behind those false religions sa lugar na yan. And that there must be a release. Kaya kapag gagawin mo yan, then kapag nag-plant ka na ng church sa lugar na yan, then magtataka ka naman o masasurprise ka dahil may mga committed members, yung mga existing religion doon na bigla na naman makukonvert kay Jesus Christ, magiging potential leaders doon sa church na i-establish mo doon. Ganyan ang mga magiging signs and wonders na mangyayari sa isang community kung na-establish yung prayer. Okay, so that is open heavens. Kailangan magkaroon ng open heavens. Pag magkaroon ng open heavens, ang tinutukoy natin dito, that there will be an outpouring of God's blessings sa community. There will be a release from poverty, political tyranny, bondage, vices, etc. And there will be a release from worship of false God. Open heavens. Number 2 is open hearts. Okay, so ano yung open hearts? That the Holy Spirit will touch the hearts of the people. That there will be harvest among the people. That the church will overcome the barriers in proclaiming the gospel. That the Holy Spirit will soften the heart of the people for the purpose of the gospel. So yan ay pinag-pray ko yan dati dito sa Santa Barbara, that the Holy Spirit will touch the hearts of the people dito sa Santa Barbara, that there will be a harvest of souls, that the church will overcome the barriers in proclaiming the gospel, that I might overcome the barriers in proclaiming the gospel, and that the Holy Spirit will soften the heart. Kaya sa lahat ng pinupuntahan ko, pag nandun na ako to preach the gospel, then makikita mo na ang kanilang mga puso ay natutunaw. Hindi mo kailangan silang persahin, hindi mo kailangan magmakaawa. Talagang pag nag-preach ka, mga tao nagsisilapitan. Nalala ko tuloy yung isang church leader namin, na kapag siya nag-preach isang lugar, ay hindi niya na kailangan pumunta sa ibang mga bahay pa, kasi pag nag-preach siya sa isang bahay, ang lakas ng boses niya, at kapag narinig ito ng mga tao, ang Holy Spirit dinadala niya yung mga tao para makinig sa kanya. So kailangan natin yung mga ganong klaseng anointing. At ang foundation nun is prayer. So that is open hearts. Pangatlo is open homes. Open heavens, open hearts, open homes. Pag sinabing open homes, anong pinagpipray natin dito? That there will be spiritual awakening to true religion. That God will reveal the man of peace to you. Remember, yung pinag-aralan natin about the man of peace? That there will be spiritual encounters. Na ang mga tao ma-encounter nila ang Diyos mismo. Hindi yung propaganda mo, hindi yung mga strategies mo. But while you are doing this program, people will encounter God. That talents, gifts, resources will now be used for God's kingdom. Lagi kong priority ng aking prayer pagdating sa talents. No? Sa community na pupuntahan ko, I'm calling musicians in this community to serve God. I'm calling singers that will become worship leaders for the kingdom of God. And sabihin ko, and also potential teachers, potential preachers from this community, I'm calling them to call the answer, or to answer the call of God for their life. Yan ang kasama yan sa prayer ko. That houses will become places of true worship. Houses will become places of true worship. That prayer cells, Bible study groups,
churches will be established in this community. So yan ang pinagpipray mo pag sinabi nating open homes. And then number 4 is open highways. Pag sinabing open highways, pinagpipray natin that there will be effective planting and multiplication of churches. Pinagpipray natin that there will be highways through which the gospel will reach the people. Pinagpipray natin that God will establish effective ways to proclaim the gospel. And open highways. And then next is open hands. Pag sinabing open hands, anong pinagpipray natin dito? Siyempre, pinagpipray natin that God will enable you to show compassion to the needy of the community. Pinagpipray natin that God will enable you to show love and kindness to the people of the community. Pinagpipray natin that God will enable you to be the channels of God's help, salvation, blessings, and healing. So ito naman ay more on praying to God that you might be empowered. At ipakita niya sa iyo anong mga dapat mong gawin para maipakita mo sa tao, maiparanas mo sa tao yung kanyang grace, love, goodness na magiging daan para magkaroon ng gawain ng Lord doon. That's open hands. So, open heavens, open hearts, open homes, open highways, and then open hands. So yan ang ating pinagpipray, representing our right hand. Open heavens, open hearts, open homes, open highways, open hands. Open heavens, that God pour blessings to the community, that there will be release from poverty, political tyranny, bondage, vices, etc. That there will be release from worship of false God. Open hearts, that the Holy Spirit will touch the hearts of the people, that there will be harvest among the people, that the church will overcome the barriers in proclaiming the gospel, that the Holy Spirit will soften the heart of the people for the purpose of the gospel. Open homes, that there will be spiritual awakening to true religion, that God will reveal the man of peace, that there will be spiritual encounters, that talents, gifts, resources will now be used for God's kingdom, that houses will become places of true worship, that prayer cells, Bible study groups, churches will be established. Open highways, we will pray that there will be effective planting and multiplication of churches, that there will be highways through which the gospel will reach the people, that God will establish effective ways to proclaim the gospel. And then last, open hands, that God will enable you to show compassion, love, or compassion to the needy of the community. God will enable you to show love and kindness to the people of the community. God will enable you to be the channels of God's help, salvation, blessings, and healing. So, yan ang mga pinagpipray natin when pag ginawa natin yung prayer walk, yan ay guide natin to pray, representing our right hand. Sa left hand naman, places to pray for. Yung left hand, places to pray for. Maging ano kayo dito, alamin ninyo, saan kayo dapat pupunta. Specifically, kung halimbawa yung lugar na pupuntahan ninyo ay medyo malaki yung barangay nila. Then ito yung mga dapat ninyong pupuntahan para ipag-pray na importante na mapuntahan ninyo para i-offer ang prayer sa mga lugar na ito. Siyempre, number 1 is government. Government at lahat ng mga offices of government sa barangay na yon, kailangan mapuntahan ninyo. Importante. Kaya dito dati naalala ko ang prayer ang mayor dito dati si Mayor Carlitos Saplan. Nung ako nag-start dito ng Bible study ay siya yung mayor dito. And so hanggang sa may mga pumalit, pero nung ako nag-start, pinag-pray ko ang mayor namin. Inalam ko lahat yung mga municipal councilor namin, and then lahat ng mga government office na nandito sa Santa Barbara ay hindi lahat napuntahan ko, pero sa mga malapit na government office na lugar na napuntahan ko ay pumunta ko doon para i-declare yung 5. And then inalam ko kung sino yung barangay captain sa mga barangay na pinuntahan ko, sino yung mga barangay kagawad doon,
yung mga nagsiserve sa government, sila yung mga priority ko munang pinag-pray. Yan. And then pangalawa, schools. Importante kasi yung schools, puntahan yan ng mga doon, na kabataan. So, importante na yung school doon sa inyong lugar na gusto ng Lord makapag-church plant. Puntahan nyo yung school and then pray for that school. Pakinggan mo ang leading ng Holy Spirit kung kailan mo dapat puntahan yon, kung sa time na walang tao para makapag-session ka doon spiritually, or yung pag nandun yung mga tao para makita mo mismo yung kiniklaim mo sa kingdom of God. So, pakinggan mo ang leading ng Holy Spirit sa'yo. And then pangatlo is medyo madugo ito. Kasi pupuntahan mo mismo yung kung saan nakatayo yung mga kulto, kung saan nakatayo yung mga false religion. Lahat ng mga church na hindi nanininya sa gospel yung kanilang mga paniniwala. Pupuntahan mo yon, then syempre makiramdam ka kung wala namang nakakakita, then mag-binding and loosing ka doon. You declare war against the devil sa lugar na yon. Yung spirit behind that false cause, you're rebuking it, you're using your authority, you're resisting it, casting it out sa lugar na yon. Or sa iba, ang ginagamit nilang term is tearing down the principalities. So, medyo matugo yan kasi kapag ginawa mo yan, then you know that you are in a war. At pagka sa church planting talaga, then mo marirealize kung gaano kaseryoso yung pinasok mong gawain. So, you need to become more aware with your relationship with the Lord because that's your only protection. Pag napabayaan mo yung relationship mo sa Lord, then you're an open target for the enemy. Okay? Kaya ito yung dahilan kung bakit yung may mga church planting work na hindi nagtatagumpay because hindi sila naging aware sa kanilang relationship sa Lord. Hindi nila alam na yun pala ang kanilang foundation para magtagumpay sila sa church planting. And then next is the businesses. So, after mo pinuntan yung mga government office, schools, then yung mga existing religious churches doon, and then next, businesses. Ano yung mga naka-establish na mga negosyo doon? You need to pray for that kasi yan ang pag nag-prosper yan, yan ang gagawin ng Lord na daan para i-bless ang community, para mabigyan ng trabaho yung mga nandoon. And then, syempre, pumupunta yung mga empleyado doon. So, yun ang mga gusto mong i-target sa Kingdom of God. So, i-claim mo yung mga employees doon at mga managers doon na makakilala sila sa Panginoon. And the next is yung mga public places tulad ng terminal, bus terminal, park, gano'n. Basta yung mga pampublikong multipurpose halls, mga gano'n. Lahat ng mga establishment na pampubliko na open to the public. Siyempre, kailangan mong i-claim yan. Kasi puntahan ng mga tao yan. So, you need to establish the spiritual ground doon. Pag ginawa mo to, is representing the left hand, the government, schools, the religion, the businesses, and the public places. You are laying a good foundation para sa church planting. Pag hindi mo ginawa to and you are trying to plant a church, sasabihin ko sa inyo, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Your spiritual strength is not enough to resist the spiritual enemies when it comes to church planting. Of course, individually, we are all overcomers, we are all victorious, we are all more than conquerors. Pero ibang usapin na kapag church planting na. This is establishing the kingdom of God sa isang lugar na kung saan existing ang kingdom of Satan. Okay? So this is war. Ang war ay para sa mga
trained and strong, strategic, prayerful believers na kung saan doon tayo gustong dalhin ng Panginoon dahil we are soldiers of Jesus Christ. Hindi mo pwedeng i-claim na isa ka sa soldiers ni Jesus Christ if you are not involved in planting churches. Okay, so yan ay introduction natin. So ngayon pupunta tayo ngayon sa lesson 1. Mayroon pa tayong 20 minutes pa. 20 minutes pa. So matatopic natin ito. So ang lesson 1 natin is discipleship today. So ito yung biblical discipleship. Biblical discipleship. And then i-relate natin discipleship today. Okay? Or discipleship sa ating kapanahunan. When we evangelize someone, we led him out of the kingdom of darkness and into the kingdom of God as he accepted the forgiveness of sins and eternal life through Jesus Christ alone. However, it is not enough merely to evangelize men. We need to bring them to spiritual maturity. This is called discipleship. Discipleship begins with salvation and blossoms into a continuing process of growth and service. Okay, so tinan nyo. Hindi naman talaga tayo ang maglalabas sa isang tao from the kingdom of Satan to the kingdom of God. But that is the analogy na kailangan natin gawin doon sa isang tao na tumanggap sa Lord. Para natin siya, kasi tumanggap siya sa Panginoon, spiritually, siya ay immediately transferred from the kingdom of Satan to the kingdom of God. But physically, mentally, emotionally, nandun pa siya sa kingdom of Satan. So ngayon, ang ating trabaho ngayon ay tutulungan siya na makalabas from that kingdom of Satan or kingdom of darkness para siya unti-unting matransfer sa kingdom of light, mentally, emotionally, physically, and mga ibang areas pa ng kanyang buhay. Kapag ginawa natin yon, helping someone to come out from the spiritual darkness to the kingdom of light, ang tawag doon is discipleship. So ang tanong, may gumawa ba yan sa atin? At ang susunod na tanong, ginagawa mo ba yan sa iba? Are you helping somebody to come out from darkness into light? Are we involved in discipleship? Because if not, then we are not obeying the command of our Lord Jesus Christ. Pinuputol natin yung chain. Pinuputol natin yung proseso. Okay? So, our Lord calls us not only to seek after men's souls, but to shepherd them too. And so we move from God's call to become fishers of men to that of shepherds of those who are saved. So mag-start tayo sa pagiging fishers of men to shepherds of those who are saved. So hindi ito gawain ng pastor. Gawain ito ng believer kasi sinabi ni Jesus Christ na go and make disciples. Hindi niya ito sinabi doon sa disciples lang niya, kundi kasama ang lahat ng mga believers sa time na yon. At syempre, maging tayo kasama sa kanyang pinagsabihan na go and make disciples. At imposibleng hindi ito maganap dahil sa maraming rason na meron tayo sa ating isip. Yung mga rason namin, hindi niya pwedeng hadlangan yung plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon sa atin is to go and make disciples, to become shepherds of those who will be saved. Imposibleng hindi yan mangyayari.
Ang katotohanan diyan, bago ka pa tumanggap sa Lord, nakita ka na niya, hindi lamang fishers of men, but shepherds of those who will be saved, so that you will help them to become like Christ. What were the final words of instruction that Jesus Christ gave to his disciples? What is the final? What were the final words of instruction that Jesus Christ gave to the disciples after the resurrection and before he ascended into heaven? Jesus appeared one last time to his disciples. It was the Lord himself who established the biblical precedent of discipleship by the example of his life and the command to his disciples. Discipleship is summed up in the Great Commission. Matthew 28:18 to 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So, what are the two essential commands of Jesus here? The two essential commands of Jesus here are go, you need to go, and then make disciples. Actually, sa Greek word, the words go, baptizing, and teaching are all participles that derive their meaning from one compelling verb phrase, make disciples. Make disciples. So what do you think the go in Jesus' command imply? We are to take the initiative, get out of our comfort zones, and make disciples. Baka masyadong matagal na tayo sa ating comfort zones at hindi tayo nagiging productive tuloy. So we are to take the initiative, get out of our comfort zones, and make disciples. To whom is this command, make disciples, addressed to? If you're saved, if you're a Christian, the command is for you. So, the definition of a disciple, tingnan natin yung definition of a disciple para alam natin yung ating gagawin. Definition of a disciple. The word disciple comes from the Greek word matets. Tinding word to. Which literally means learner accompanied by endeavor. So, pag sinabi disciple talaga, nandiyan yung idea na learner accompanied by endeavor. A man is known as a disciple when he binds himself to another in order to acquire the other's practical and theoretical knowledge. The word is synonymous with the term apprentice. Ano ginagawa ng apprentice? Meron siyang specific na kailangang obserbahan at gayahin para yung result na nakukuha ng inobserbahan niya is same result na kukuha niya. So, yan ang idea ng discipleship making. Ipinapakita mo, itinuturo, ini-impart mo ang knowledge mo sa isang tao, isang knowledge na kung saan ginagawa mo, at dahil ginagawa mo, madali mong ituro, so naipakita mo sa kanya para makita rin niya kung paano gawin. So, ikaw ay prayerful, so ngayon, in-impart mo yung knowledge na yun sa isang believer, at naging prayerful siya, anong ginagawa mo? You are making a disciple. Nag-meditate ka ng Word of God, alam mo kung paano gawin yung meditation, studying the Word of God, meditating in the Word of God. And then, in-impart mo yung knowledge na ito sa isang tao hanggang sa natutunan niyang mag-aral na rin ng Biblia. Anong ginagawa mo noon? Anong ginawa mo noon? You are making a disciple. Hanggat hindi mo na ituro sa iba yung mga alam mo, then you are not making disciples. So, kailangan lahat ng natutunan mo, lahat ng ginagawa mo ngayon in relation to your relationship with the Lord Jesus,
na alam mong pag ginagawa mo ito is na i-enrich ang yung relationship kay Jesus Christ, then you must impart those knowledge sa iba para gawin din nila, and that is discipleship making. Huwag mong suluhin. Freely receive, freely give. A disciple is someone who is deeply and personally committed to Jesus Christ, manifesting the power and authority of the Lord in his life. He responds in faith and obedience to God's word as he continues to declare the redemptive work of Christ on the cross. Matindi ito. Ulitin ko. What is a disciple? A disciple is someone who is deeply and personally committed to Jesus Christ, manifesting the power and authority of the Lord in his life. He responds in faith and obedience to God's word as he continues to declare the redemptive work of Christ on the cross. Based on that definition of a disciple, do you think every Christian is a disciple? Based on this definition, a disciple is someone who is deeply and personally committed to Jesus Christ, manifesting the power and authority of the Lord in his life. He responds in faith and obedience to God's word as he continues to declare the redemptive work of Christ on the cross. And based on this definition, do you think every Christian is a disciple? I doubt. Lagay ko hindi. What is discipleship? What is discipleship? Discipleship is an intentional relationship in which a committed believer walks alongside his disciples in order to encourage, equip, and challenge them to grow toward maturity in Christ. This includes equipping the disciple to teach others as well. So what is discipleship? Discipleship is an intentional relationship. It's an intentional relationship. Alam mo yung intentional relationship? You need to do it even if you don't feel it. Make it your intention to establish a relationship with someone so that you can impart your knowledge of Christ to him or to her. So discipleship is an intentional relationship in which a committed believer walks alongside his disciples in order to encourage, equip, and challenge them to grow toward maturity in Christ. Yan ang discipleship. And this includes equipping the disciple to teach others as well. So, this definition of discipleship is not a short-term work. It's a long process. This is a work that we should continually do, guys, kasi hindi mo ma-accomplish yan ng minsan lang sa isang linggo. Napapabilis siya if you will establish a close relationship doon sa mga gusto mong i-disciple. Pag walang relationship, walang mangyayaring discipleship making. Tandaan niyo yan. Ang discipleship ay resulta ng relationship. You need to establish a relationship, a brotherly relationship with those whom you want to be discipled. Dahil kung wala yung relationship, imposible mangyari yung discipleship. Okay? So,
Ako natutuwa na sa isang estudyante natin na nakaka-graduate lang. Although makita mo na hindi talaga siya well-equipped. And then may mga mistakes pa siya. Pero pag nakita ko yung post niya sa Facebook na kung saan sinasabi niya na ito yung mga disciples ko. Kasi kasama niya silang lumalabas, kasi kasama niya silang nagluluto, fellowship. Then, I hope na hindi lang ganun ang ginagawa nila, kasi kung ganun lang, kulang. No? Pero kung merong intense Bible study silang ginagawa, pag meron silang intense prayer na ginagawa, and ini-impart niya sa kanila yung kanyang natutunan sa Rhema, then that is discipleship. Pero at least yung kanyang ginagawa ay nakakahakbang na siya towards true discipleship. At yung kanyang ginagawa ay hindi yung gawain ng mga gumraduate lang ng Rhema. Yun ay gawain ng bawat mananampalataya. Nakatulong lang ang Rhema para ma-equip siya na gawin yung ganong ginagawa. Pero kahit hindi siya pumasok o gumraduate ng Rhema, hindi siya exempted sa mga sinabi ng Diyos na go and make disciples. Kaya nga ako'y natutuwa sa movement na nangyayari ngayon na ang daming mga organization para i-emphasize ang discipleship making. Nandiyan ang G12, nandiyan ang marami sa mga malalaking churches ngayon, ini-emphasize yung discipleship process. Actually, kaya very stable ang Victory at ang CCF. Kaya stable yung mga churches na ito. It's because these are churches that are discipleship-driven sila. Kaya, although makikita mo na hindi masyadong meet yung kanilang pinipreach, kasi more on inspiring people sila, more on challenging people sila, kaya magagaling silang mag-preach, pero hindi talaga pure na karne yung kanilang pinapakain na spiritual food. But because of discipleship system, tuloy-tuloy ang kanilang paglago, tuloy-tuloy ang pag-start nila ng bagong church. Yan ay discipleship. So church planting, discipleship ang susi para ma-establish ka agad, at kung na-establish siya, tuloy-tuloy ang paglago because of discipleship. Pag walang discipleship, ang church planting mamamatay siya. Ang church planter, kailangan siya mag-engage ka agad sa discipleship. Start ka agad ng relationship sa mga tao, and then make disciples, and then do your best. And do your best to produce more disciples. Disciples that will eventually make disciples also. Kasi pag hindi mo gagawin yun, then wala kang kasamang magbubuhat ng burden. The more you develop disciples, the more na ikaw ay nag-a-add ng strength doon sa church. Kaya more disciples, better. Anhin mo maraming members kung hindi sila disciples. Imbis na kasama mo silang magbubuhat, kasama sila sa binubuhat mo. Ang isang taong malakas, pagbuhatin mo yan ng 10 kilong bigas ng isang taon. Buhat niya ang 10 kilong bigas. Palagay nyo, anong mangyayari sa kanyang strength? Kung 1 taon na siya nagbubuhat ng 10 kilo, hindi pa niya binababa 10 kilong bigas, 1 taon niyang binubuhat. Kahit sinong malakas yan, posible kahit yung mga bodybuilder, 10 kilong bigas, hindi mo ibababa ng 1 taon. Kaya ang malakas nanghihina din yan kung lagi siyang may binubuhat. Kaya yung mga believers na hindi nagdi-disciple, kayo ay nagpapabuhat sa inyong pastor. Palagay ninyo, kahit gaano kalakas si pastor, kung ilang taon na kayong binubuhat, anong pwede mangyari kay pastor?
Kasi sa church, dalawang yung side dyan. It's either nagpapabuhat ka or tumutulong ka sa binubuhat. So automatic yun. Kung ikaw ay tumutulong, then hindi ka nagpapabuhat. Pero kung hindi ka tumutulong na magbuhat, then ikaw ay binubuhat. Ganun lang yung logic na. So, siguro kailangan nyo mag-adjust kaagad doon sa church ninyo. Dapat hindi kayo kasama sa mga binubuhat, kundi kasama kayo sa mga nagbubuhat. Kasi kahit na malakas si pastor ninyo, kung ilang taon na niya kayong binubuhat, ay manghihina rin siya. Okay? So, ngayon dito muna tayo magtatapos. Tutuloy na lang natin to sa susunod nating pagkikita-kita. You're blessed.